Ito ang pinakamataas na statue sa Pilipinas at pinakamataas na rebulto ng Birheng Maria sa buong mundo. Ang Statue of Monte Maria, Mother of all Asia. Kaya sa videong ito, simulan natin ang ating paglalakbay sa probinsya ng Cavite patungo sa pinakamahabang road tunnel sa Pilipinas, ang Cabiang Tunnel. Ang lapad ng kalsada, 2 lanes, tapos malaki yung mismong pinakabutas. Babaybayin natin ang mga coastal road ng Batangas. Titikman din ang mga local delicacies. Hanggang marating natin ang Monte Maria statue ng Batangas City. And guys, so pagmasdan ninyo kung gaano kataas, kung gaano katayog ang statue ng mahal na Birhen dito sa Batangas City. Welcome pong muli sa ating panibagong motorcycle adventure, at ngayon po ay andito na tayo sa bayan po ng Maragondon sa probinsya po ng Cavite. Dito naman tayo sa South, maglilibot at muling babahagi sa inyo ang ganda ng Pilipinas. So ang kasama natin ngayon sa ating motorcycle adventure, syempre si Suki Moto. Yan, nasa harap natin. At ang muling pagbabalik ng kaibigan natin, syempre yan, Kapo. So tatlo kami magkakasama ngayon sa ating gagawin na vlog. Simulan na natin ang ating biyahe papunta sa pinakamataas na statue ng Pilipinas. At syempre, dahil andito na tayo ngayon sa probinsya ng Cavite, hindi natin palalampasin na hindi natin mapupuntahan ang isa sa kilalang tunnel dito. At ito nga po ang Cabiang Tunnel. So ito yung magiging destination natin ngayon bago natin puntahan ang pinakamataas na statue ng Pilipinas. May mababasa naman tayo dito, yan, Cabiang Tunnel, right turn. Papunta to ng Ternate, Cavite. Dahil ang Cabiang Tunnel, matatagpuan po yan sa Ternate, Cavite, at yung pinakadulo ay part na po yun ng Nasugbu, Batangas. From Bulacan po, umalis tayo ng alas 4 ng madaling araw. As of now, kumukonsumo na tayo ng 109 kilometers. So bali nasa 4 na oras na pagmumotor na din yung ginagawa natin, kasama na din yung ating stopover. Pagkatapos nating daanan ng bayan ng Maragondon, andito na tayo sa bayan naman po ng Ternate. Medyo mahaba-haba yung bayan na to na ating babaybayin patungo sa Cabiang Tunnel. Yan, nakikita na natin yung mga kabundukan na pupuntahan natin mula dito sa lugar na kung saan nandito tayo ngayon sa Nasugbu Ternate Highway. Ay, sa mga napanood natin mga videos, pagkaganda yung mga tanawin na ating makikita habang binabaybay natin itong kahabaan ng Nasugbu Ternate Road. Ito na yung pinaka-entrada. Nagsisimula na maging paahon yung kalsada na ating dinadaanan. Yan, tutok lang po kayo sa biyahe natin para kung kayo po ay nagpaplano na puntahan din ang Cabiang Tunnel o susundan nyo po yung lugar na ating pupuntahan. Yan, meron na po kayong idea sa ruta na ating dadaanan. Ang ganda po ng kalsada na dinadaanan natin, no? Asfalto. Tapos dito sa gilid ng kalsada na dinadaanan natin, makikita natin dito yung mga kabundukan. Sisimula pa lang tayo sa ating ruta, pero nag-i-enjoy na tayo sa ating mga nakikita, no? Paano pa kaya dun sa mismong pinakadulo? Okay, huminto muna tayo dito sa isang kainan habang tayo ay nasa daan. Dahil ilang oras rin tayo nagbabiyahe mula Bulacan at meron kami nakita rito na magandang spot. So yung pangalan ng restaurant na hinintuan natin, ito, Sea View Restaurant.
So dito sa sea view habang kayo ay kumakain, ito yung tanawin na makikita nyo rito. Yan, karagatan. Tapos meron din mga kabundukan. Okay, so dumating na yung in-order natin dito, langganisang bawang na may kasamang piniritong saging na saba, tapos itlog and fried rice. So yung presyo nito, 210. Yung kay Suki naman, ang na-order niya is bangsilog. Yan, piniritong bangus. Yung kay Kapo ay langganisang bawang din. So okay ditong kumain. Nakakapagpahinga tayo habang ini-enjoy natin yung pagkain. Siyempre, makikita natin yung magandang tanawin dito. Merong overlooking. Okay, so nakakain na tayo doon sa may sea view. Okay din yung pagkain nila, masarap din yung mga na-order natin na pagkain. Ngayon, tuloy-tuloy na yung biyahe natin papunta ng Cabiang Tunnel. Nakakaramdam po tayo dito ngayon sa probinsya ng Cavite ng sobrang init na panahon, no? Time check, 9:44 AM. Talagang matindi yung tirik ng araw dito. Kaya buti na lang yung mga dinadaanan natin mapupuno kahit pa paano. Kahit na tirik yung araw at nakakaramdam tayo ng init ng panahon, yung sariwang hangin naman yung nalalanghap natin dito. Nakapalibot din yung mga tanawin na ating makikita dito sa magandang aspaltong kalsada na binabaybay natin. Kaya naman po hindi nakakapagtaka kung bakit sikat na sikat sa mga riders na katulad namin itong Cabiang Tunnel, dahil dito pa lang sa kalsada na dadaanan ninyo patungo sa Cabiang, talagang mag-enjoy na kayo. Tapos ito pa yung mga uphill na dadaanan nyo dito at mga kurbadahan din. Kaya kung mapapansin ninyo, sa gitna ng kalsada ay merong double solid yellow lane. So ibig sabihin yan, kapag tayo ay nakakita ng mga ganitong double solid yellow lane, ay hindi po tayo pwedeng mag-overtake. Yan, kagaya nito sa mga kurbada na blind spot na makikita natin dito. Medyo nakukuble yung init ng araw, kaya nakakaramdam tayo ng masarap at malamig na simoy ng hangin dito. Dahil nga po, matatayog na mga punong kahoy ang nakapalibot sa kalsada na dinadaanan natin. Ito, merong sign. Kailab na diretso na Sugbo kaliwa. So dahil pupunta tayo sa Cabiang Tunnel, dito tayo sa papuntang Nasugbo, kaliwa tayo. Ayun, may nakasulat naman pala, Cabiang Tunnel. Ayan, kaliwa tayo. Ito, pataas na kalsada na, yung pinakabungad o yung pinaka-entrada papuntang Cabiang Tunnel. Ang dami nating mababasa rito ng mga sign, bawal lumusot. Tapos dito, slow down, sharp curve ahead. Ito yata yung kurbada na pinag-iingat ang lahat. Ay oo nga, sobrang bilog na bilog yung kurbada na to. U-turn. Malulupit din ang mga zigzag dito papunta sa Cabiang Tunnel. Mag-e-enjoy din yung mga motorista na mahihilig sa mga ganitong klaseng kalsada, yung mga twisties, oh. Samahan mo pa nung magandang tanawin na makikita mo dito, yung mga natataasan ng mga kabundukan, no? Oh wow, tingnan nyo naman guys yung tanawin na makikita nyo rito. Kalsada pa lang, talagang mag-e-enjoy na yung ride na gagawin nyo dito papunta sa Cabiang Tunnel. Muchos gracias. Tasali usted yung Rati na pueblo de munisipyo de Ternete. Salita yata ang Espanyol yun, pero sa pagkakaintindi ko parang nagpapasalamat, muchas gracias. Tapos andito pa rin tayo sa bayan ng Ternate, Cavite. Ito na yata yung Cabiang Tunnel pagligo natin. Oo, ito na nga. Yun, sa wakas narating din natin ang Cabiang Tunnel. Yan, tabi muna tayo dito sa gilid.
Ito ang Cabiang Tunnel, isang mahalagang istruktura sa Pilipinas, partikular sa mga probinsya ng Cavite at Batangas. Matatagpuan ito sa ilalim ng Mount Palaypalay o Mount Pico del Oro at nagkokonekta sa mga bayan ng Ternate, Cavite at Nasugbu, Batangas. Sa haba nitong 300 metro, ito ang pinakamahabang road tunnel sa Pilipinas. Sinimulan ng konstruksyon ng tunnel noong taong 2009 at opisyal itong binuksan sa publiko noong June 2013. Layunin ng tunnel na magbigay ng alternatibong ruta para mapadali ang biyahe mula Maynila patungong Nasugbo at Calatagan, Batangas. Ang Cabiang Tunnel ay kilalang pasyalan ng mga motorista at siklista, lalo na tuwing weekend. Ito ay bahagi ng Nasugbo-Ternate Highway at nag-aalok ng magagandang tanawin ng dagat at kabundukan. Hindi lamang isang mahalagang ruta sa transportasyon ang Cabiang Tunnel, kundi isa ring destinasyon na nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga biyahero. At pagkatapos nga po ng ilang oras na pagmumotor mula po sa Maragondon, Cavite, ay narating na natin ang isa po sa kilalang tunnel sa Pilipinas at pinakamahabang tunnel sa Pilipinas, at ito nga po ang Cabiang Tunnel. So masaya tayo dahil noon sa video lang natin nakikita yung Cabiang Tunnel at ngayon nakikita na natin ng personal. So sa mga video na nakikita natin, kadalasan maraming mga rider dito, mga turista na nagpapapicture, at ngayon nga po ay regular na araw lang. Ngayon ay Miyerkules, kaya hindi natin natsyempohan na sobrang daming mga rider at turista dito, no? At ito nga po tunnel na ito ay nasasakupan ng Ternate, Cavite, at paglagpas natin dito sa mismong pinaka-tunnel na to ay mararating naman natin ang probinsya ng Batangas at sa bayan naman po tayo ng Nasugbo. Subukan nating lumapit dito sa mismong pinakabungad ng Cabiang Tunnel. So makikita natin dito yung mga motorista na dumadaan. So habang binabaybay nila ang kahabaan ng tunnel na to, bubusina sila. Ayan, no? Dito po sa mismong pinaka Cabiang Tunnel, marami kayong pwedeng mabili na pasalubong. So gaya nito, meron silang binibenta rito na dried pusit. Tapos meron ding mga sweet kagaya nitong mga puno. Yan. Hindi kayo mainip dito at marami din kayong pwede pagpilian ng mga pagkain. Sa katunayan, dito sa likod natin, makikita natin mayroong isang karinderya. Yan, dyan pwede kayong kumain at makakapili din kayo dyan ng mga lutong ulam, no? So yan, sa wakas, napuntahan na rin natin ang Cabiang Tunnel. Ngayon, ipagpapatuloy natin yung ating ginagawang paglalakbay. Patungo naman po sa pinaka-highlights nating gagawin na vlog, ang pagpunta nga po sa pinakamataas na statue ng Mahal na Birhen na matatagpuan nga po sa Batangas City. Okay, pasok na tayo sa Cabiang Tunnel. Yan, tinan niyo yung mga kapwa natin ng motorista. Gawa picture din sila. Yun. Bukas natin yung ilaw natin. So ito yung unang pagkakataon na nakadaan tayo dito sa Cabiang Tunnel. Wow. Ang sarap sa pakiramdam na pinakamahabang road tunnel sa Pilipinas ay dinadaanan natin, no? Ang lapad ng kalsada, 2 lanes, tapos malaki yung mismong pinakabutas. Ang dami na nating dinaanan ng mga tunnel, especially sa Cordillera. Pero ito yung pinakamaluwang na dinaanan natin, at ito rin yung pinakamahaba. Yan, ito yung pinaka patapusan ng Cabiang Tunnel. So yun, ayon sa mga lokal na nakausap natin, hindi pa pala ito nasasakupan ng bayan ng Nasugbo, Batangas. So bali sa banda roon pa natin nakikita ang Nasugbo, Batangas, at ito ay nasasakupan pa ng Ternate, Cavite. Yan, pagkatapos nating daanan ng Cabiang Tunnel, dito tanaw na natin ang karagatan. Ito yung karagatan na makikita nyo dito. Ganda. Tapos makikita natin dito may mga island, oh. Puro coastal na yung makikita natin dito ang tanawin. Tapos meron pa silang mga ginawang viewing deck dito, oh, para mas makita ninyo yung ganda ng lugar. Tapos dito merong spot na kung saan yan mas ma-appreciate niyo yung ganda ng tanawin. Yon, sa wakas narating na natin ang probinsya ng Batangas. Yan.
Province of Batangas. Pagkatapos po ng ilang oras sa pagmumotor, narating na po natin ang probinsya po ng Batangas. At ito po ay sa bayan po ng Nasugbo. Yan, binabaybay na natin yung maganda rin nilang kalsadahan dito, asfalto, mga zigzag din yung dinadaanan natin dito. Kahit may katirikan ng araw, ramdam dito ang malamig na simoy ng hangin dahil punong-puno din ng puno yung kalsada na dinadaanan natin dito. Meron tayong dadaanan dito na isang diretsong kalsada. Yan o, asfaltado. Tapos nakapalibot din yung mga kabundukan na merong makakapal na punong kahoy. Mukhang kakaayos lang nung kalsada na to dahil makikita natin na walang guhit yung gitna. At bakas pa yung pagkasariwa ng asfalto na dinadaanan natin. Mahaba-haba din yung diretsong kalsada na to. Mahabang kalsada na napakaganda ng tanawin. Ito sa pinakadulo nung kalsada na diretso na to, meron tayong matatanaw na kabundukan. Tapos dito kabukiran. At syempre yan yung tanawin din na makikita ninyo. Nakakalibang magmotor sa lugar na dinadaanan natin ngayon patungo sa ating destinasyon. Itong dinadaanan natin na magagandang kalsadahan na nakapalibot yung magagandang tanawin, ito ay sakop po ng Barangay Look dito po sa bayan ng Nasugbo, Batangas. Kaliwa at kanan na mga natatayugang kabundukan ang view o yung scenery na makikita nyo dito. Kaya talagang sa daan pa lang papunta doon sa ating destinasyon, talagang sulit na yung magiging biyahe nyo dito. Okay, so pagkatapos nating daanan ang Barangay Look, andito na tayo ngayon sa Barangay Bulihan naman. Yan, dito pa rin tayo sa Nasugbo, Batangas. At ito pa yung maganda, yung malawak na lupain na nakikita natin dito na punong-puno ng maliliit na damo. Ang dami nyo makikita rito na mga nakapastol na baka. So ngayon ito, dumadaan tayo sa off-road na masasabi natin dahil yung mga kalsada sira-sira na. Sinusundan lang natin si Suki dahil siya yung may hawak ng mapa. Nakasunod lang kami ni Kapo. At mukhang nililigaw na tayo dito. Mukhang dinala tayo sa maliit na daan, pero duda na kami dito sa dinadaanan natin. Mukhang naliligaw na tayo. Yan, tire path na yung dinadaanan natin. Misto lang para tayo nasa Cordillera. May tire path din pa ng dadaanan dito. Yan. Minsan talaga dumadaan tayo ng mga ganito. So ito yung mga shortcut na napapasukan natin na binibigay ng mapa. Oo, shortcut doon na lang, sabi ni Suki. Okay, so dito na tayo ngayon sa bayan naman ng Tuy, Batangas. Pagkatapos ating daanan ng bayan ng Nasugbo, dito na tayo ngayon sa highway. Pagkatapos natin dumaan doon sa malubak na shortcut, no? So mga kurang 2 oras pa yung magiging biyahe natin at mararating na natin yung ating destinasyon. Pero sa ngayon, dahil hindi pa kami nanananghalian, hahanap muna tayo na pwedeng kainan dito para mapagpahinga na din. Dahil ngayon ay 2:38 na ng hapon. Kakatapos lang natin kumain dito sa Cantos Kusina, Kambingan at Lumihan. Yan. Andito na tayo sa Manginaw, Batangas.
At ngayon patungo tayo dito sa isang bahay na kung saan meron tayong nakausap na isang lokal. At talaga swerte kasi subscriber natin to. Hello po. Ayan na. Yan. Ito yung bahay na tutuluyan natin. Tayo po ay inabutan ng malakas na ulan sa biyahe. Kaya po tumagal yung biyahe natin at inabot na tayo ng hapon dito. Ngayon po ay mag-alas 5 na ng hapon at hindi na tayo makakapunta doon agad-agad sa ating destinasyon, yung pinakamataas na statue ng Mama Mary dito sa Batangas City. Okay, kita-kits tayo bukas. Magpapahinga muna po kami. Okay, so ito na yung pagpapatuloy ng ating ginagawang motorcycle adventure patungo po doon sa pinakamataas na statue na matatagpuan po sa Batangas City. Gusto ko magpasalamat kay Sir Leo. Yan. Talagang hindi sinasadya na natagpuan natin si Sir Leo. Yung napagtanungan natin ng bahay ay subscriber pala natin, kaya sa kanya na tayo nakatuloy. Yan. Sir, maraming salamat po Sir Leo. Yan, God bless po. Basta kayo nangangailangan ng Russian, hindi naman ito advertisement. Pumunta lang kayo dito. Kahit walang bayad, pwede. Yon, maraming salamat po Sir Leo. God bless po. Okay, tara at simulan na natin ang ating paglalakbay. So andito na tayo ngayon sa May Alems Parisan, kung saan yung in-order natin itong gotong Batangas. So alam naman natin, pag usapang pagkain dito sa Batangas, sikat ang gotong Batangas. Kaya talagang humanap kami ng restaurant o kainan na pwede nating matikman yung kanilang gotong Batangas. Yung laman ng gotong Batangas nila, mga laman loob ng baka at mayroong kasamang karne. Malaki yung pagkakaiba ng goto sa Bulacan kumpara dito sa goto ng Batangas. Sa goto ng Bulacan, alam naman natin nakahalo sa kanin na parang lugaw. So dito, makikita natin na yung kanilang goto ay mayroong sabaw kasama ang mga laman loob at karne ng baka. Siyempre, kapares ng gotong Batangas ay sinangag na kanin. Sarap pa. Lasang-lasa yung linamnam ng baka at yung mga laman loob. Siyempre, masarap kapares yan sa ganitong klase ng pagkakaluto ng kanin. Sinangag. Masarap ang gotong Batangas dito sa Batangas, no? Sa halagang 70 pesos, makakatikim na kayo ng gotong Batangas dito sa Batangas. Bukod sa tinikman natin ang gotong Batangas, ay tinikman din natin syempre yung pansit nila dito. Yan. So yung pansit naman nila, ang sahog, may chicharon, may gulay, may kikiam, may siomay. Napakasimpleng pansit lang, no? Ito namang pansit canton ay nagkakahalaga lamang ng 90 pesos at good for 3 na to. Saktong-saktong to sa amin ni Kapo at ni Suki. Okay, nakakain na tayo, nakapag-almusal. At ngayon, ang destination muna natin, maghahanap tayo ng kapihan dito. At alam nyo naman na mahilig tayo sa kape. At syempre, andito tayo sa Batangas. Alam natin na kilala ang Batangas sa kapeng Barako. Sa ating ginagawang paglalakbay, hindi lang yung magagandang tourist spot yung binabahagi ko sa inyo, kundi pati na rin yung mga pagkain na pwede nyong makain sa mga lugar na ating napupuntahan. Dahil sa ginagawa nating pagla-ride, hindi lang tayo nag-e-enjoy sa magagandang spot na ating napupuntahan. At syempre mahalaga din yung nag-e-enjoy tayo sa mga pagkain na ating nakakain, para talagang sasabi natin na nag-enjoy tayo sa ating ginawang pagbiyahe. Okay, so ito yung napili natin na pagkakapihan dito sa Batangas City. Yan, Kapeng Barako. So yung landmark dito, kaharap lang nitong simbahan dito sa Batangas City. So tingnan natin kung ano yung pwede nating mabili dito. Hello sir, magandang umaga po. Ito yung mga binebenta nila dito. Yan, mayroong pansit palabok, may lumpiang sariwa, kutsinta, at iba't ibang klaseng puto.
na local delicacy dito sa Batangas City. So kaya magkano po yung kape nyo dito? 42 pesos po yung kapeng barako. So isa po, tapos isang suman, parang gusto kong tikman to. Yan. Sige po. Sarap din ang suman nila dito ah. Hindi masyadong matamis. Sarap ng kape nila dito. Pagka nakainom ka ng kape dito sa Batangas at natikman mo ang kapeng barako, ito yung talagang magpapakompleto ng umaga mo dahil talagang gigising ka sa tapang ng kape nila dito. Samahan mo pa ng masarap na suman. Okay, tapos na tayong kumain at magkape dito sa Batangas City. At ngayon, andito na tayo sa Barangay Tabangaw, Ambulong, dito po sa Batangas City. Ito pala yung mismong pinaka-oil depot dito sa Batangas City. Tapos ang lalaki ng mga bilog na kulay puti. Yan yata yung mga tangke ng langis. Kaya kung mapapansin natin na dito sa Batangas City, di hamak na malaki ang kamurahan ng presyo ng mga gasolina, kahit yung diesel. Kitang-kita na rito sa gilid ng kalsada yung malawak na asul na karagatan dito sa Batangas City. Ang ganda oh. Kung makikita natin dito, merong daan papunta doon sa pinakadulo. Tapos nakapalibot yung malawak na karagatan at mga kabundukan. Ang gandang huminto rito, nakaka-refresh. Tapos yung simoy ng hangin, malanghap mo kahit na medyo may katarika ng araw. Ito pa yung dadaanan natin dito na oil depot. Yan guys, oh, tingnan nyo. Tapos ang ganda ng pwesto. Doon sa mismong likod ng oil depot, makikita nyo yung mga natatayugan na mga kabundukan. Ang ganda ng scenery dito sa oil depot na to, no? Dito sa gilid ng kalsada, dahil medyo mataas na tayo, kitang-kita rito yung mga naglalakihan ng mga oil tanker. Ayan, no? Dito naman mas malapit sa karagatan yung pinaka oil depot. Pababa na yung kalsada na dinadaanan natin, kaya mas malapit na nating nakikita rito yung malawak na asul na karagatan dito sa Batangas City. Kaya babagalan mo lang yung pagmumotor mo para mas makita mo ng matagal yung magandang tanawin, no? Ito, meron tayong dadaanan dito na magandang pwesto. Marami din ako nakikita rito ng mga nakatambay sa gilid ng karagatan. Wow, look at the view. Ang gandang pwesto nito, lalo siguro sa umaga at hapon. Tapos maraming mga bangka dito sa gilid. Nanguhuli sila ng isda. Wow, ganda naman dito. Imagine, dumadaan lang tayo sa gilid ng kalsada, tapos ganito kagandang tanawin ng karagatan ang makikita ninyo. Tapos dito merong open. Ayan. Sarap siguro tumambay dito, no? Sa umaga. Tapos sa hapon makikita mo yung sunset. Tapos yun yung pupuntahan natin, yung pinakamataas na statue ng Mahal na Birhen sa Pilipinas. Yan, no? Tanaw na dito ng malapitan. Yan, mga ilang minuto na lang mararating na natin yan. Mas malulupit na mga kurbadahang kalsada yung dinadaanan natin ngayon dito. Yan, pangaraniwan yung mababasa rito, slow down, dangerous curve. Yan, mag-iingat po tayo sa part na to pag po tayo ay pupunta rin sa Monte Maria statue.
Tapos yung overlooking sa kanan natin, no? Karagatan. Ang dami nating nadaan ng mga puno na ganito. Hindi ko lang alam kung ano yung tawag sa puno na yun, no? So, sa mga subscribers natin and followers, so kung alam niyo kung tawag sa puno na to, na mayroong napakagandang kulay ng bulaklak. Ang dami yung dadaanan dito, oh. Ito pa. Ayan, oh. Ang sarap sa matang pagmasdan yung mga ganyan nakikita natin, kabundukan. Tapos yung mga puno na ganun, kaganda yung mga bulaklak. Ito na yung spot na kung saan talagang mas malapit nating nakikita itong napakatayog na statue ng Monte Maria o ang Mahal na Birhen. Dahil nga sa sobrang taas nito, talagang kahit nasa malayong lugar ka pa, basta yung ruta na pupuntahan mo ay dito, ay matatanaw mo na talaga. Ito yung pinaka entrance nila dito. Yan. Ayun. Bali magkano po sir ibabayaran? Okay na sir, 10 piso lang ang parking. Wala pong entrance. 10 piso. Ayan, salamat po. Pagpasok ninyo, magbabayad kayo ng 10 pesos. Yun lang yung babayaran nyo para sa entrance fee. So, wala pa akong idea kung meron pa tayong babayaran pag tayo ay magpaplano na umakyat doon sa mismong pinaka-statue ng Mahal na Birhen. Dahil doon, merong viewing deck. Natatanaw natin yung magandang tanawin na nakapalibot dito. Tingnan nyo naman kung gaano kataas ang statue ng Monte Maria, oh. Habang tayo ay papalapit ng papalapit, talagang nakakalula yung taas nito. And guys, so pagmasdan ninyo kung gaano kataas, kung gaano katayog ang statue ng Mahal na Birhen dito sa Batangas City. Ito ang Monte Maria, isang pilgrimage center na nakatuon sa Mother of all Asia, Tower of Peace. Matatagpuan ito sa Barangay Pagkilatan, Batangas City. Sa gitna ng 130 ektarang township, ang Monte Maria International Pilgrimage and Conference Center. Nakatayo ito sa isang burol na may tanawin ng Batangas Bay, na ginagawa itong santanyag na destinasyon ng mga deboto at turista. Ito ang pinakamataas na estatwa sa Pilipinas at pinakamataas na rebulto ng Birheng Maria sa buong mundo, na may taas na 78 metro o 322 talampakan, na sinusukat mula sa lupa hanggang sa dulo ng krus sa ibabaw ng kanyang korona. Ang taas nito ay katumbas ng 33 palapag na gusali at ito rin ang nag-iisang matitirahan na estatwa sa buong mundo. Ang korona ay may 12 bituin na kumakatawan sa 12 apostol ni Jesucristo. Ang konstruksyon ng mga kamay at mukha ng Birheng Maria ay idinisenyo ng isang kilalang iskultor at pambansang artist, ang yumaong Ed Castrillo. Ang pinakamataas na rebulto ng Birheng Maria ay isang simbolo ng pagkakaisa at kapayapaan sa Asya at buong mundo. Kailangan nating sumakay ng elevator para mapuntahan natin. Anong floor tayo pupunta, ate? Maki-audio lang po Anong floor po tayo pupunta? 17th floor. 17th floor? Okay, so narating na natin yung 17th floor dito sa napakataas na building nitong statue ng Mahal na Birhen. At dito po talagang mas makikita natin yung mga nakapalibot na tanawin
So sabi nung tour guide na nakausap natin, itong mga kabundukan na nakikita natin dito, ito daw po ang Puerto Galera. At ito naman pong mga tanawin na nakikita natin dito, ito po yung mga kabundukan ng Batangas na kung saan doon tayo dumaan kanina. Dito naman meron tayong makikita na kabundukan na mistulang parang fried chicken at tinatawag daw nila itong Villa Verde. Dito sa 17th floor, kung tayo ay titingin sa itaas, makikita natin yung mismong pinakaulo ng Mahal na Birhen. Dito makikita natin mayroong mga bintana. So kung tayo sisilip dito, makikita natin yung magagandang tanawin na dinaanan natin kanina. Kagaya nung dinaanan natin na oil depot, pati yung mga kalsadahan na ating dinaanan kanina, yung mga kabundukan na ating pinagmamasdan habang tayo ay nagmumotor. So bukod doon sa mismong pinaka-open area, na kung saan makikita natin yung iba't ibang isla doon, kapag pumasok kayo dito, may mga bintana at kung sisilip kayo, iikutin ninyo, magandang tanawin din ang makikita ninyo. At yung pinaka-the best na makikita nyo rito, yung asul na asul ng karagatan ng Batangas. Dito pala sa mismong pinaka-ground floor, matatagpuan yung pinakasimbahan. Ayan, makikita natin, napakaraming upuan. Tapos meron dito sa taas. Yan, 3 palapag. Dito sa ground floor, meron din kayong makikita rito na viewing deck na kung saan makikita nyo rin yung mga nagagandahang tanawin na nakapalibot dito. At dito malapit nating nakikita yung glass walk. At siguradong itong ginagawa nila na glass walk, pag ito ay natapos, siguradong dadayuhin ito ng maraming turista. Okay, so naibahagi ko na po sa inyo ang pinakamataas na statue sa Pilipinas at pinakamataas na statue ng Mahal na Birhen sa buong mundo. At ito nga po ang Statue of Monte Maria na matatagpuan po dito sa Batangas City. Marami din tayong napuntahan dito sa South. Napuntahan natin ang Kebyang Tunnel at yung mga kalsadahan, yung mga karagatan na ating dinaanan, yung mga coastal road. Kaya po yan, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating mga ginagawang vlog sa pag-ikot ng Pilipinas para ipakita sa inyo ang ganda nito gamit ang motorsiklo. Kaya po lagi tatandaan, keep safe, ride safe, ang ganda ng Pilipinas, magmotor lang tayo.